Hello po, mga katambay. Si Kamanong po, ang tambayan ng makabayan. Ngayon po, kukumentuhan po natin, pag-usapan po natin ang BP Sara po. Meron po siyang experience at nakakatawa na rin po. Pero nakakalungkot po sa probinsya ng Leyte. Kasi po, mismo ang ating BP Sara naka-experience ang probinsyang Leyte ay kulang na kulang sa progresibo at mga magagandang proyekto. Samantalang sa kabila nun, ang kongresista at ang mga nanunungkulan po sa Leyte ay puro Romualdez, kung saan po ang probinsya ng ating mahal na speaker, di ba? Na nung makailan lang ay nagpapamigay po sa bagong Pilipinas sa isang probinsya po, di po ba? Sa parte rin ng Samar, di ba? Ito po, pakinggan po natin itong si BP Sara sa kanyang talumpati sa kaganapan po at yung sa part ng Leyte at saka natin bigyan ng komento. Ang probinsya ng Speaker Martin Romualdez. Ito po. Nakita ko kasi yung lugar ninyo. And ning 2016, nakaanhi ko din 2019, nakaanhi ko din and then 2022, nakaanhi ko din sa inyo sa Samar. And nako-compare ko siya sa ibang lugar where there is peace and development. Wag na lang doon sa amin, sa Davao City. Sa inyo lang mga silingan. Sa Cebu, sa Bohol, sa Bacolod, even yung road networks. How I wish that all of you can join me when we go around the country na by land. Kasi makompare mo ang daan ng Samar at ng ibang lugar. Alam mo talaga na yung lugar merong problema. One time, dumaan kami sa area galing Leyte, galing Liloan, Leyte, paakyat ng Kalbayog. Tinanong ko yung kasama ko, sabi ko, wala na ba silang ibang daan dito? Ito talaga ang dinadaanan ng lahat? So, ito ang dinadaanan ng logistics ng Mindanao to Luzon. And this is a very important part of the supply chain of the country. And then yan ako, taon-taon mo break ta, taon-taon mo, di ka gun makatulog. Layo na siya, di ba? From San Juanico Bridge to Calbayog City. So pwede ka matulog. Hindi ka makatulog. And I can really compare. That is why I always welcome invitations coming from Samar. Dahil gusto ko na makita ninyo siya from my perspective and from my eyes. Makita ninyo ang Samar because maybe you're lost in the forest or maybe hindi ninyo nakita yung mga iba't ibang lugar pa. Kaya hindi niyo nasabi na we need to do something, we need to be better, and we need to do something better. And I want to help your province and your island. Ayan po. And I am happy Tapos, ito that pa po. I hear the same message. Tingnan po. Meron pa po isang kababayan puro na pakinggan po natin ito isa. Nakakatawa rin po ito eh. Ito pong mga kababayan po ni Speaker Martin po nagsalita rin. Pakinggan po natin.
Excuse me, FYI, wala akong pakialam sa mga Duterte. Alam mo ate, taga Leyte ako, waray ako. Dati naming congressman yan. Ang mga Romualdez ay namumuno sa District 1 sa Leyte mula sa magulang nila. Mula kay Biho at saka kay Kukoy, mga magulang nila, Alfred Romualdez, Martin Romualdez, magpinsan yan, nagpapapalit-palit lang sa posisyon sa Leyte. Sa ilang dekada, walang nangyaring maganda sa District 1 ng Leyte. Hanggang ngayon, pangit pa rin ang Leyte. Walang ka-class-class, di ba? Mahirap na municipality, mahirap na city. Paano mga kurap ang pamilyang Romualdez sa Leyte? Ayan po, no? Nakakalungkot po mga katambay. Nakakalungkot po, no? Sa kabila ng napakagagaling, di po ba? Napakagaling, lalo ang speaker ngayon, ubod ng galing sa Kongreso, di po ba? Humahawak ng bilyon-bilyon na pera ang Kongreso, lalo ang speaker. Pero yung mismong bayan niya, mismong BP Sara, naka-experience, di ba? Yung kanilang halos national road, di ba? Ang Leyte, mismong kababayan po sa Leyte. Nagsasabi na rin, walang progresibo ang bayan ng speaker for how many long time sa panahon pa ng kanilang ninuno. Sila na po ang namumuno doon sa probinsyang yun. Di ba? Pero ano po, di ba? Kaya ano sabi ng BP, para ma-experience din ng mga taga Leyte, mag-land po kayo. Mag-use po kayo ng travel by land para makita nyo po yung progresibo ng ibang lugar, ibang probinsya. Di ba? Meron pa sinabing comparison, katulad ng Cebu, di ba? Bohol, di ba? Yung part ng Iloilo, di ba? yung, dahil na pag-iiwanan po ang probinsya ng kapitapitagang speaker na talagang nakita nyo naman po, lahat po ng problema ng bansa sinasawsawan ng ating speaker, di ba? Pati hindi niya trabaho. Trabaho po ng Pangulo, siya na rin ang tumatrabaho. Pati po ang bagong Pilipinas na kanilang mga pinamimigay. Di ba? Ang nagtatrabaho po, imbis na DSWD, ang speaker na rin po ang nagtatrabaho. Pero yung probinsya niya, mukhang hindi tinatrabaho. Walang proyekto. Di ba? Yun, sabi nung kababayan niya na si Sir, di ba? Mga kurap daw po kayo. Mga lahi ng Romualdez. Sinasabi ng kababayan nyo, si Sir, na taga Leyte. Di ba? Ang lahi daw po ninyo talagang magmula sa ninuno nyo, puro kurap. Tapos tatakbo po kayo yata na presidente ng Pilipinas. Yung mismong bayan nyo po, Sir, Mr. Speaker, walang makita na pagbabago. Birayin nyo po yon. Walang progresibo. Saan po napupunta yung budget ng congressman ng Leyte, ng Tacloban? Di ba? Saan napupunta? Na daan-daang bilyon. Taon-taon. Di ba? Ang karsada, bako-bako. Si BP Sara, lubak-lubak ang karsada nyo. Hindi makakatulog. Nakita nyo yung poro ni BP, gumaganong pa. Talagang hindi siya makakatulog. Dahil hindi naman siya nag-aeroplano, hindi siya nag-helicopter. Nagdaan siya by land. Kaya tuloy yung BP, alam niya kung nasaan na siya. Pagka bako-bako na, alam niya nasa Leyte na siya. Di mo ba? Dinadaan lang ni BP Sara sa biro. Pero matinding patama sa speaker yon sa mga Romualdez. Matinding patama yon. Nag-uubos kayo ng bilyon-bilyon pera. Lalo sa Kongreso, kung mag-ubos kayo ng pera, wala kayong proyekto na nakikita sa inyo taong bayan, lalo na mismo sa probinsya ng speaker. Nakakahiya yun. Ikaw ang may kontrol ng pera ng Pilipinas. Sa'yo lahat nakatangan ang pondo taon-taon. Pero yung syudad mo, bulok. Diba? Sabi ng kababayan nyo po yun. Ito si Sir. Si Sir ang nagsabi hindi si Kamanong. Nagkomento lang po si Kamanong. Mr. Speaker, nabulok po ang inyong probinsya. Hiyang-hiya naman na, hindi mo ba kayo nahihiya sa kababayan nyo kay Sir?
Talagang nilait na po kalahi-lahian nyo, Mr. Speaker. Tapos kayo pa ang tatakbong presidente namin. Samantalang kung siraan nyo ang pamilya Duterte, progresibo at napakaganda ng syudad nila. Nasa top 10 pa na pinakamayamang probinsya, city sa buong Pilipinas. Kasama sa top 10. Yung probinsya po kaya ng Leyte, pang ilan po kaya? Nasama po ba sa top 10, Mr. Speaker? Pati nga probinsya ng Pangulo, hindi nasama sa top 10 eh. Di ba? Hindi po nasama sa top 10 ang Ilocos Norte. Di ba? Ay, nako. Mr. Speaker, kung i-comparison lang sa probinsya o city ng BP Sara sa nagawa ng mayor, hindi siya naging congressman, hindi siya humahawak ng limpak-limpak na pera, pero napakaganda ng Davao kumpara mo sa syudad o probinsya ng Leyte. Di ba? Di ba? Kasama na yung Tacloban. Di ba? Yung Tacloban, part ng Leyte, di ba? Yung Dinilubyo, na sila rin ang congressman noon, nung panahon ni Pinoy, na nagkandaleche-leche rin yung programa, nagkaubos-ubos din ang pera ng, ng budget, ang pondo, nawala. Pati yung hinawakan nilang mga pledge ng buong mundo, nagbigay ng tulong doon sa Yolanda. Nawala na parang bula, di umano yung mga pera, di ba? Naubos. Tapos yung mga donation ng mga pagkain na nanggagaling sa ibang bansa, nagkandabulok. Walang sistema, di ba? Panahon po nila yon. Nila Speaker Romualdez, congressman po siya noon. Di ba? Tapos yung mga pabahay nila na ginawa, isang bagyo lang na mahina, wasak. Kasi ang ginamit, di umano, puro coco lumber. Nung naging Pangulo si Pangulong Duterte, saka lang umayos ang mga pabahay ng Tacloban na probinsya at nasasakupan ng mga Romualdez, di ba? Tapos ngayon, pinababagsak nila mga Duterte. Kung sino yung politiko na gumagawa at tumutulong sa bayan, may makabayan, paninindigan, makabayan, may puso para sa mahihirap. Siya pang pilit na pinababagsak. Magkakasama sila nagpapabagsak. Mula sa di umano, sa taas, sa Senado, di umano, sa Kongreso, di umano, kasama pa ang media, di umano, mga kaliwang grupo, di umano. Nagsama-sama na lahat, di ba? Mga oligarko, mga drug lord na kapitalista, baka kasama na rin, di umano, para pabagsakin ng mga Duterte. Kung ano-anong kaso, di ba? Merong, yung ICC hindi pa tapos, di ba? Meron na naman kaso sila ngayon. Baril naman. Talagang matindi. Susunod niya, rape naman ang kakaso niyan. Kaya lang, yung kaso naman na ginagawa, puro sa sinasabi ko nga, sa Senate Justice of the Philippines. Doon kasi may justice na bago eh. Sa Senate, wala na po sa Supreme Court ang justice. Nasa Senate na ngayon. Sa pangunguna po ni Supreme Court Risa Hontiveros. Nabanggit ko lang po. Yan po ang komento po sa nasaksihan at na-experience ni BP Sara nung siya magpunta sa Leyte at nakita niya ang pagbabago ang pagbabago na karsada. Bako-bako, lubak-lubak. Birihin mo, nakakahiya yun, no? Yun yung magdudugtong sa Luzon, Mindanao, yung lugar na yun. Tapos ang daanan mo, wasak-wasak. Samantalang ang nakakasakop doon Speaker of the House. Siya ang may control lahat ng pera. Siya magdi-distribute ng mga pera sa mga congressman. Samantalang yung probinsya niya. Wala sinabi. Tapos tatakbo kang presidente. Una-una pangsisira sa'yo na kalaban mo yun Magiging panira sa'yo yun. Yung probinsya mo, gano'n ang itsura, tapos tatakbo kang presidente. Naku po. Naku, mahirap kang manalo noon. Yun lang po mga tambay. Ang komento ni Kamanong sa experience ni BP Sara sa pagdalaw niya, pagpasyal niya sa probinsya ng speaker. Na hindi nakatulog ang ating BP. Gusto sanang matulog, kaya lang may problema
ang mga karsada ng probinsya ng speaker. Muli po, mga katambay, natawa si Kamanong sa ginawang reaksyon ng BP na yumuyuko pa. Talagang may halong pangungutya sa speaker. Paalam po, sa muli po. Ingatan nawa po at nagpapaalam muli si Kamanong. Ingatan po tayong lahat. Ipaglaban natin ang ating bansa, mahalin po natin. At tiis-tiis lang, may pag-asa pa tayong makabangon muli. Paalam. Bye-bye.